Okay guys, episode 2 tayo dito sa ating discussion gamit itong OKX wallet app. Gamit yung cellphone ninyo. It's very accessible, no? So, if ever na nakapag-create kayo ng account, yung official link, yung QR code, andyan naman sa screen. Description ng video na ito, yung official link, ay pwede nyong i-download itong OKX Web3 wallet app. And napaka-simple lang, sa loob ng ilang minuto, you can just download. So, ganito guys, yung pinaka-user interface ng application na ito, no? So, pwede kayong pumunta dito sa may wallet tab, dito sa taas, ito. And then you can create a wallet, no? Kung meron kayong existing wallet na, pwede nyo i-select itong I already have one, no? If wala pa, you can create wallet. So say for example, wala pa tayo ditong wallet, we just need to create wallet lang. Ayan. And then, as mentioned, if meron kang hardware wallet, pwede yung gamitin dito. May option ng hardware wallet. You can also create new one if wala pa talaga kayong pinaka-wallet dito. So create now, and then enable if you have this fingerprint or face ID guys, no? So for me, I'll just need to enable lang or to confirm lang yung fingerprint dito. Ayan. And then loading wallet na. Next step dito guys is mapupunta kayo dito sa loob, no? It's better to back up yung pinaka-seed phrase ninyo kasi ito ay isa sa mga susi ng inyong account na kung saan dito kayo magkakaroon ng access. If makuha ito ng mga ibang tao, mga hackers, is meron na rin silang access. Anytime pwede silang mag-transact, no? So, make sure na ma-save and save securely itong inyong pinaka-seed phrase dito. So, you can back up manually naman dito. Doon pala guys, kanina sa may pag-create ng account, if ever na hindi na-select yung fingerprint or face ID, password naman, no? So, make sure na matandaan yung pinaka-password ninyo. Pinaka-importante nga dito guys, ay yung security ng wallet ninyo, no? So, for example guys, gusto natin na i-backup yung pinaka-seed phrase natin para sa desktop, pwede rin natin na ma-access ito. Punta lang tayo dito sa manual backup and then continue lang. And then, meron ditong next step na kailangan i-understand lang. And then, after that, as mentioned dito, store your seed phrase offline. I understand and dito, backup seed phrase guys. So, dito guys, magkakaroon siya ng confirmations, like kailangan mong i-verify gamit fingerprint. Send ko, confirm ko lang. Ayan. So dito guys, ayun, so pagkatapos na matap natin yung pinaka-screen, lalabas yung pinaka-seed phrase dyan. Hindi nyo lang makita pero ito yung pinaka-screenshot guys, no? Kailangan nyo i-save ito in sequence, like 1, 2, 3, 4 hanggang 12 guys, no? Dapat sunod-sunod yan, and kung ano yung word na nandun sa number 1 hanggang 12, dapat yun ay magkasunod-sunod guys, no? Kasi kailangan yan sa pag-verify. So, pagkatapos nyan, if okay na, you just need to continue, no? Once na masulat mo ito sa papel at dapat ikaw lang talaga nakakaalam. So, continue lang natin. And then, dito guys, hihingi siya ng confirmation ng seed phrase, no? So, as mentioned, dapat yung number 6, number 10, and number 12 ay tama guys, no? So, we just need to confirm lang dito yung word number 6. This is only an example guys, no? So, camera. And then, number 10, like, we'll check, spear. And then, number 12, avocado. So, ito. And then, pagkatapos nyan, tap done lang. This is to confirm lang na ma-back up mo yung pinaka-seed phrase mo, guys, no? Yung 12 na word doon, dapat nakasave yun ng secure as I keep mentioning. So, ganito yung pinaka-setup ng account mo, guys. Makikita mo na dito yung balance mo, yung wallet, and other features. So, next episode natin guys, pag-uusapan naman natin dito yung other features pa. Like for example, paano mo gamitin ito sa mga airdrops, how to like passive income as well. And sa mga nagtatanong during the episode 1 kung paano dito malagyan ng pinaka USDT assets, ay gagawin natin yan sa episode 3 guys, no? So, yun, feel free to comment lang and kita-kits sa episode 3 guys.